Hi guys, it's Jer Navea here. Welcome back to Automatic. Siguro napansin nyo naman, wala tayo sa ating motor. Dahil merong kasing technical, technical na nangyayari sa ating video or at the same time audio. Actually, ako yung video, pero yung audio ko is medyo F with ED. Kasi hindi ko alam nangyari. Kasi ang nangyari, nagre-record naman siya. Pero, hindi niya napipick up yung boses ko. Mas napipick up niya pa yung motor ko. So, hindi ko alam kung paano nangyari kasi, well, nireset ko na lang din yung recorder natin. Wala naman na akong time para makapag motovlog ulit or whatever. So, I just doing this. Pero, the topic that I made from that motovlog is, yun din po yung sasabihin ko dito. So, anyway, well, pag-uusapan natin ngayon is, paano ba? Paano ba sa Tagalog? Kasi in-encode ko siya sa English. So, nilagay ko sa title, How to Ride Light. So, ibig sabihin, babiyahe ka ng mas pagaang. So, paano nga ba to? Paano nga ba tayo makapag-ride ng malayo na mas konti or mas magaang ang ating dala? So, simulan natin unang-una. First one, dapat magaang lang syempre yung bag natin. As much as possible, yung bag natin is hindi ganun kalaki or siguro wag naman small pero medium, di ba? Para malagay pa rin natin yung kailangan natin. For example na lang din, damit, pamalit na short, pamunas, di ba? Yung mga ganyan or kung ano pang dadalhin nyo. Sa mga dadalhin, syempre magkakasya lang din dyan. So ano nga ba yung dadalhin mo or yung hindi natin kailangan ng dalhin. So, unang-una rito, sa number 1 pa lang tayo, ha? Unang-una rito yung, syempre, tuwalya. Bakit? Paano pag naligo kami? So, wala kami pumunas. Pwede kang magdala ng bimpo. Diba? Bimpo, mas maliit siya ng dihamak sa tuwalya. Lalo na kapag basa sila, makikita mo yung difference ng dalawa. Pwede mo i-try. Pasahin mo parehas, tapos lagyan mo sa bag. Kali mas pagkaan. So, anyway, sa size pa lang naman din kasi makikita mo na. Sumunod dyan, pantalon. Huwag na tayo masyadong magdala ng pamalit na pantalon. Kung meron man tayong isang pantalon, yun na po yung suot natin habang nagra-ride. Diba? Yun na lang. So, kapag dumating tayo, for example, nag-ride tayo, nakapantalon tayo syempre. Or then, kapag dumating tayo sa Site North, pupuntahan nyo, sabihin nyo, pwede ka na magpalit since nandiyan naman na kayo, pwede na kayo magpalit ng shorts or swimming man yan, swimming trunks, kung anong gusto mong pamalit, basta portable ka doon sa area na napupuntahan nyo. Damit din, medyo magbawas-bawas lang din tayo ng damit. Kung magdadala ka ng damit, siguro medyo minimize natin. Kung swimming ang pupuntahan nyo, madalas naman swimming kapag alright, or out of town lang, siguro magpalit na lang tayo at least isa o dalawa, diba? Mga isa o dalawang damit na dalhin natin bukod doon sa suot natin mismo. So, how to ride light. Number 2, hindi lang naman to tungkol sa bagahe natin. Siyempre, kung kasama na rin dito, ang motorcycle natin mismo. Paano? Kung motor mo talagang mabigat talaga ang motor, literally. Pinakamagaan na siguro niya, nasa 93 kilograms. Depende kung anong klaseng motor yan. Paano nga ba magiging magaang ang pagra-ride natin? So, isa na dyan yung pagpapalit-palit ng posisyon mo sa upuan. So, kung ikaw, di ba actually, sa upuan mahaba naman yan. Pwede kang maupo, di ba, sa may harapan. Pwede mo upuan yung bandang gitna niya. Pwede yung bandang likod na konti. Pwede yung bandang harap na konti. Diba? Yan, pwede mo po papalit-palit yung tatlong side na yan para yung pressure ng pinakaupuan hindi masyadong ma-pressure or hindi masyadong maipit. Lalo na yung pinakalikuran natin or pinakapitan natin.
Kasi pagka tumatagal sa biyahe, medyo parang hindi ka na komportable maupo. Lalo ngayon, nauuso yung mga tabas sa upuan. Diba? Mas suminipis sila, syempre mas tumitigas yan. So, pwede ka magpapalit-palit ng pwesto sa upuan mo. Pwede paharap, patalikod. So, para may iba yung pressure, diba? Hindi ka magpapalit-palit ka ng pwesto sa upuan. Mas magiging komportable yung upo mo. At parang hindi mo mararamdaman actually pagod din sa pagra-ride. Kasi pag pagod ka, pakiramdaman mabigat. Nandun na yun. So, yun yung pangalawa. Sabi ko nga sa motovlog ko na hindi ko may upload dahil sa audio na to, hanggang 3 lang to bibigay ko. At yung pangatlo na ito, yung box natin, utility box natin na nilalagay sa likod ng mga motor. Siguro hindi na natin to kailangan. Kasi maliit naman na yung, ano tawag dito? Yung bag natin, di ba? Maliit naman na yung bag natin. Kaya natin bitbitin yan sa likod or sa may harapan ng motor nyo. Nakuha ko na to sa experience ko, no? So, naalala ko, nag-ride kami sa Infanta. Kasama ko si Bueng as my back ride. And then, may box ako noon sa likod. Yung ginawa niya sa box ay sandalan lang. So, yung back ride na yan, syempre, dagdag yun sa bigat ng motor yun. Kasabay nun, nasandalan niya na lang yung bigat nasa likod. So, may, syempre, pag mas mabigat yung likod, nandun yung power, di ba? Nandun yung power ng motor mo, nasa likod yung pinaka talagang umiikot or gumugulong. So, mas nahihirapan yung motor. Lalo na paakyat pa naman yun. Marami na naman ako nakita na ganito. Kahit hindi lang naman sa amin, mga riders din na may back ride. Nakikita ko lang din na, ayun nga, sandalan lang nila yan. So, nadadagdagan lang yung bigat ng motor. Medyo nahihirapan na lang din yung motor na umandar dahil nga sa bigat na ito. So, ayun, medyo maiksi lang tayo sa ngayon. Actually, bala ko sana mag-live na lang. Kaya lang hindi ako sana gumamit ng live dito sa YouTube natin. So, that's it for now. If you like this video, please do like this video. And if you have any comments on it, any suggestions, just comment down below. And if you aren't subscribed to our channel, please do subscribe to our channel right now. Babush!